Samantala, magsisimula ng presentasyon ng delegasyon ng Pilipinas kaugnay ng petisyon ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea sa Arbitral Tribunal. Ayon sa Malacanang, unang magpipresenta si Solicitor General Florin Hilbay kaugnay sa jurisdiksyon sa usapin. Narito ang ulat ni Elena Luna. Sisimula na ngayong araw ang oral argument sa usapin ng West Philippine Sea sa Arbitral Tribunal sa Permanent Court of Arbitration. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, sa delegasyong naroon, magsisimula ang hearing 2:30 ng hapon oras sa The Netherlands o 8:30 p.m. oras sa Pilipinas. 3 oras na tatalakayin ng issue ng jurisdiction sa Peace Panel ng The Hague. Magiging unang bahagi nito ang presentation ni Solicitor General Florin Hilbay na susundan ng pagpapaliwanag ni DFA Secretary Albert Del Rosario kung bakit naghain ng kaso ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal. Nakatakda ring maglahad ng argumento tungkol dito ang mga abogado mula sa Washington sa pamumuno ni Paul Reichler. Ang oral arguments ay sasaksihan ng delegasyon mula ehekutibo, lehislatura at hudikatura ng Pilipinas. Ngunit bago ito maganap, inilahad ng ambassador ng China sa Pilipinas na dapat magkaroon ng bilateral negotiations sa usapin ng West Philippine Sea. Ang focus po natin ay yung sarili nating posisyon doon. Kung ano man ang kanilang nararamdaman, wala po tayong tuwirang impormasyon hinggil dyan at yaman din lamang na ang panukala ng Chinese Ambassador ay patungkol sa bilateral talks. Ang tugon po natin ay tungkol sa ating pananalig na matibay ang ating bilateral relations sa kanila. Binigyang diin ni PCOO Secretary Sunny Coloma na sa issue ng agaw hindi lamang Pilipinas ang dapat kausapin ng China kundi lahat ng miyembro ng ASEAN. Malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Kailangang kilalanin ang prinsipyo ng ASEAN Centrality dahil sa Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea sa pagitan ng China at mga kasapi ng ASEAN na nilagdaan noong pang 2002 at sa patuloy na panawagan hinggil sa pagbubuo ng legally binding Code of Conduct. Ayon sa palasyo, ang ugnayan ng Pilipinas at China ay hindi lamang nasusukat sa usapin ng West Philippine Sea. Rin sa pinagkasunduan noon ni na Pangulong Aquino at President Hu Jintao nang dumalaw ang Pangulo sa China noong 2011. Ayon kay Secretary Coloma, patuloy ang pagpapasigla ng people-to-people programs sa maraming larangan tulad ng edukasyon at kultura at kooperasyong pangkabuhayan. Nananatiling matibay ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at People's Republic of China. Ipinagdiriwang natin sa taong ito ang ika-40 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.